So, kamusta mga idol? Update tayo ngayon sa ating pabato na si Kai Sotto. Pero bago tayo magsimula, patulong naman po ng isang like at subscribe bilang suporta sa ating YouTube channel. So, tignan nyo pong mabuti yung mga dating naging highlights nga po ni Kai Sotto sa Hiroshima Dragonflies. Yung kanya mga slam dunk, yung mga rebound niya na talagang very unexpected at hindi po natin inaasahan. So, ito po yun, no? Panoorin nyo ang ilang clips at ito po ang isang matindi at magandang balita natin. Marami po siguro sa inyo nagtataka kung bakit po hindi pa rin nakakapaglaro hanggang ngayon si Kai Sotto, no? Almost a month na, no? At talagang nakita naman natin sumasama siya sa mga game po, no? Pero hindi naglalaro. Nasa bench lamang siya, hindi rin po naka-uniforme. So ang tanong po ngayon, no, ng mga maraming fans at mga solid fans si Kai Sotto, kailan nga daw po ba maglalaro itong si Kai? So ayon na rin po sa ating pinaka-latest source, no? At ayon na rin po sa Hiroshima, no, insider natin sa Hiroshima, ay sinabi po nila na by the end of November or first week of December, saka pa lang po pwedeng makapaglaro si Kai Sotto. So tanong, bakit po pinapatagal pa ni Coach Kyle Milik or ng Hiroshima Dragonflies bago paglaruin itong si Kai Sotto, kahit nakikita naman ni Coach Kyle Milik na okay na, no, magaling na si Kai, pwede na maglaro anytime. Ang pinakamatindi at simpleng sagot lamang po dyan, etong si Kai Sotto ay nire-reserva po sa mga susunod at matitining laban po ng Hiroshima. Nasa early pa lang po tayo ngayong season na ito at hindi pa naman talaga totally napapalaban ng husto ang Hiroshima. So alam naman natin itong si Kai Sotto ay kinakailangan talaga bilang isang matinding defender, no, yung malakas sa depensa niya. Alam niyo yan, no, big man yan, 7-footer yan, bihira po yung makatapat ng kasing laki niya. May nakakatapat siya pero sa mga matitinding kalaban na. Titignan po kasi natin dito yung strategy po na ginagawa ngayon ni Coach Kyle Milik. Kung mapapansin po ninyo, present si Kai Sotto sa laban po or mga laban ng Hiroshima pero hindi po naka-uniforme at hindi po pinaglalaro. So eto po ang pinakatatandaan po ninyo. Si Kai Sotto po ay magaling na at talagang inihahanda na lang. Anytime po sa mga susunod na laban, posible na po nating mapanood. Sa first 5 ang ating pambato na si Kai Sotto. Tandaan po ninyo, no? Talagang itong si Kai Sotto ay malaki ang potensyal. Bata pa po ito. Alam kong yung iba tumatawa at pinagtatawa na lang si Kai Sotto dahil nga daw napakalamya at malabong maabot ang kanyang dream na makapaglaro sa NBA. Pero ito pong masasabi ko sa inyo, si Kai Sotto lamang ang nakagawa, no, or gumawa ng pangalan na posibleng makapasok nga po sa NBA at wala namang imposible, no? Ngayon po kasi nakita nyo yung pangangatawan ni Kai Sotto, medyo lumapad po ng kaunti. Talagang nagbabatak siya ngayon sa pagka-practice ehersisyo kahit hindi po siya nakakapaglaro. Well guys, napakaraming pa nating kaganapan na dapat malaman, no? And please, wag nyo pong kalimutan mag-like and subscribe para updated po kayo sa ating mga update ka ating pabato na si Kai Sotto. Maraming salamat po.